doon sa checkpoint bago ako pumasok dito sa Maggi. Pinadelete na sa akin yung video yung nakunan ko bago pumasok sa scanner. Ewan ko kung bakit hindi naman ganun dati. Dito na lang daw ako mag-video. Papunta kami ng Bohol. Late celebration pala ito ng birthday ko. Kumain na muna kami habang naghihintay ng boarding time. 7 PM pa naman ang flight namin pero inagaan na namin dito pagpunta sa Naiya para hindi na rin kami abutin ng traffic. 5J61 131 8131. Nag-text din sa'yo. Tamang kain nga pala muna kami dito. Medyo mahaba-haba rin ang bakasyon na gagawin namin. 5 days and 4 nights. Bago kami bumaba ng Panglao Airport, naghanap na si Clarissa na magsusundo sa amin ng tricycle. May mga tricycle naman sa labas ng airport, pero gabi na kasi para di na rin ma-hassle. Ayan, may sumisigaw ng tricycle. Yan yung pila nila. Sa Gayas apartment muna kami nag-stay sa Red Doors. Dito na muna kami mag-i-stay kasi magka-countryside kami kinabukasan. Ilang nights po kayo? Yung kagaya na lang din ng 2 nights po na binok ko dyan. Magkano yung dorm nila? Dormitory po kasi namin is 550. 550. Pero may mga kasama po Oo, may share dalawa ng babae. Yung ibibigay niyo po sa amin ngayon is AC. AC room po siya, sir, pero yung zipper niya is nasa labas. Okay. So, toilet is bata. Sige po. Ito yung room namin. So, kitchen area, nasa likod po yung sa zipper. Sige. Patingin na kami. Okay. Pwede namin gamitin. Opo, pwede po kami. Thank you, Mama. Ito yung AC room nila. Ayan. Nakumos na ba yung Archie? Hindi pa. Pinatay mo yung on muna. Yan. Lit ng aircon nila. Leto. Pero malamig oh. Meron silang rep. Hindi pa yata nakasaksak. Ito. Pero wala naman kami kasing ilalagay pa. Lagay mo yung ano na. Ay, donut. Lalagay namin yan. Tapos, meron silang papring shampoo tsaka sabon. Tapos, may bintana sa likod. Nandun daw yung CR, tapos may kitchen. Wala, may monitor oh. Maganda naman, okay naman. Pwede pala tayo bumili bigas na, no? Doon. Kasyang-kasya kami dito. Kasi yung unang napili mo, dorm. May dalawa na raw babae. Tatabihan ako nun paggabi. Pumili na siya ng private room namin. So yun lang, it's bukas. Gagala kami rito. Land tour naman muna kami bukas. Guys, nandito na yung narkila naming motor, yung big bike. Sir, good morning. Dalawa rin sa helmet. Ha? Dalawa po yung helmet. Ito po yung helmet natin na naka-face. And then, cellphone holder. And then, full tank po siya. Sir, ma'am. Tapos pag ibabalik, full tank din. So, yan, meron na yun. Tapos sir yung ano,
Ayan yan, sir. May kailangan nyo ba ng ID namin? Yes po. Ay, ano. Valid ID at saka lisensya, ma'am. Kunin ko yung isa, ma'am. Dadalhin ko yung isang ID. Tapos pagbalik ko na, ano. Yung lisensya nyo lang siguro sa Yung, picturean nyo lang. yung isa ID. 500 to, sir, na 24 hours. Yes po, sir. Apo. John Mark, no? John Clark, sir. John Clark? Yes po. Okay. Yung isang white kasi is naka-rent pa yung pinapos ko. So, ito lang. Maganda naman yung kulay. Bago pa to sa mga itong araw pa to. Ilan na? Doon niya. Isan na pa niya eh. 300 plus pa eh. Okay. Bago pa lang. Break in mo na lang. Ito na guys, oh. Medyo nalito lang kasi may hazard na siya. Hindi ko alam kung paano niya na hazard. Hindi hazard. Kasi kala ko hazard eh. Dalawa kasi iba, ano. Ayun. Medyo, dalawa? Baka ito yun. Oh, may hazard nga siya. Ang galing, oh. Yung controls niya, dito kasi yung sa Honda Click eh, yung ganito, yung signal light. So nagkabaliktad to. So yung headlight tama naman to. Sas yung idling stop to sa Honda Click, yung para tumipid ka sa gas. Dito siya. Ito ang hazard niya, ito push start. Ang tinakbo niya is 391 odo. Tapos may susi siya. Tinanong ko kay kuya kanina paano gamitin kasi hindi tayo marunong. Ito yung isang port niya dito. Ano to eh. Kailangan pa yata nung connection to. Ayun no, cigarette ano siya, charging. May port din, may lalagyan din siya dito. Siya siguro cellphone dyan. Tapos yung compartment niya. Ayun, yung sinasabi ko. Ganito lang daw. Ayun. Basta pag bumukas na yun na yun. Dito pa nga yung manual oh. Manual niya. Okay din yung compartment niya no. Wala pa. For registration pa to guys. Bagong bago pa. So okay na to kaysa doon sa puti. Pareho ulit ng passion. Pero yung preno niya, adjust natin ng dalawa kasi medyo naiinaan ako. Naka-rear disc brake na kasi ako eh. Medyo parang pairamdam ko mababaw. Ayan, okay ito. Tapos sinamaan niya na rin ng may cellphone holder. Ayan, Motowolf. Ganda ng kulay. Hindi ba ano sa akin, bagay sa akin? Di malaki, di maliit. Peace. Ayan, aalis na siguro kami. Dito gulong ano, di 12. Air tubeless naman din siguro to. Ganda, cute. Kasi yung maleta natin, kasya dito, di ba? Okay. Ayun, kasya. Ito na rin kasi gagamitin namin papunta sa May Alona. May hangin naman. Bago pa yung gulong niya. Matigas yung likod. Kasi importante yung tigas nito kasi mabigat yung dala natin. Ang unang destination namin ay Chocolate Hills. Mula Gia's apartment hanggang Chocolate Hills, umabot din to ng 63 km. 1 hour and 17 minutes din, mahaba-habang biyahe. Sulit pa din naman yung naging biyahe kahit mahaba. Sa ganda ba naman ng mga tanawin sa paligid. Sabayan pa ng magandang kalsada, tawid talaga. Dito kami nag-park. Tapos dito nag-bicycle Larissa. 100 per 200 kasama na yung parking natin doon. Tapos ihatid kami ng shuttle papunta doon. Yun sa mga tao doon na nasa taas.
Nakapagod. Nakapagod na kami. Napakaganda ng mga tanawin. Dati sa placards ko lang nakikita itong mga to. Nakapunta na rin naman ako dito. Doon sa Nayong Pilipino nga lang. Field trip namin yon nung kinder ako. Ang Chocolate Hills ay isang anyong lupa. Madaming teorya kung bakit nabuo itong Chocolate Hills. Pero ang pinaka-logical na dahilan daw ay dahil sa limestone weathering. Pagputok ng bulkan o paglindol sa ilalim ng dagat. Pero sabi nila, dahil sa volcanic eruption, gumalaw yung lupa tapos nabuo na yung mga maliliit na bundok o burol. Dati daw tinatawag tong coral reef dahil daw sa paggalaw ng lupa, umangat daw yan tapos naging Chocolate Hills na siya. Nasa 1776 na yung mga burol na yan. Nababalot siya ng mga damo, kaya kulay green siya minsan. Pero kapag tag-init, nagiging kulay brown siya kaya siya tinawag na Chocolate Hills. Papunta na kami ng Bilar Man-Made Forest nang nadaanan namin itong Bohol Tarsier Conservation Area. 16 km din o 21 minutes mula doon sa may Chocolate Hills. Nasa 8 pieces lang daw yung mga tarsier na nandito. Cute siya, parang dagang malaking mata. Hindi nga lang makita sa camera, kaya mas maganda kung makikita mo talaga sa personal. Ang tarsier yung pinakamaliit na unggoy sa buong mundo. Tulog sila pag umaga, paggabi naman gising sila para maghanap ng mga kain. Dito na din pala kami bumili ng mga pasalubong. Pagtapos namin sa mga tarsier, dumiretso na kami sa Bilar Man-Made Forest. Magkatabi lang naman sila halos, puro sigsag nga lang yung daan. Ang Bilar Man-Made Forest ay isang gubat na gawa ng tao. Kaya nga man-made forest. Puno ito na mahogany, located in the border of Lubok and Bilar towns. Nag-picture lang din kami dito. Delikado nga eh, makipot yung kalsada, mabibilis pa yung sasakyan. Tapos na kami dito sa may man-made. Ano to? Bilar Man-Made.
Ewan ko, ano yun? Baka ilang puno. Napunta na kami sa Baclagon Church. Baclayon. Nakatakot lang, daming sino ba nagpauso dito ng pipicture ka sa gitna ng kalsada. Simula Bilar Man-Made Forest hanggang Baclayon Church, bumiyahe kami ng 28 kilometers. 41 minutes din ang inabot. Ang Baclayon Church sa Bohol ay isa sa pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Dito na kami sa may Baclayon Church to, no? Baclayon Church. Sarado daw eh. Tapos may nagalok kay Clarissa nito. Malamay daw. Bibilin sa namin pasalubong kaso bawal to sa airplano. Kaya titikman niya na lang. Check-in. Oo nga, i-check-in eh. May bayad pa yun eh. Papahinga na muna kami dito. Itinatag ang simbahan ng mga paring Heswitang, sina Juan de Torres at Gabriel Sanchez noong 1596. Naging parokya ito noong 1717 at nakumpleto ang kasalukuyang gusali yari sa koral noong 1727. Pinagtulong-tulungan ito ng 200 na manggagawang taga Bohol. Lahat sila ay tumungo ng dagat para kumuha ng malalaking corals at hinati-hati para magkasya sa nakalapat na disenyo ng simbahan. Para sementuhin ng mga corals, 2 milyon na itlog ang kanilang ginamit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isa ang Baclayon Church sa mga heritage site sa Bohol na nasira ng isang 7.2 magnitude na lindol na tumama sa probinsya taong 2013. Imagine mo, 2 milyon na itlog ginamit nila para magawa itong simbahan na to. Ginawa nilang tubig yung itlog. Yan, nakarating na kami dito sa Gayas Apartment. 4:20 kami nakarating. Simula alas 9 yan. Halos marami kaming naikot. TV rin itong pasyo, ano. Maganda siya. Dito lang ako nalilito kasi minsan pag nagsisignalate ako, napipindot ko yung busina. Kabaliktad kasi siya sa Honda. Tapos siguro yung masasabi ko lang pangit dito yung shock niya. Matagtag. Siguro gawa na rin ng kalsada. O siguro, yun, bago pa siguro. Kaya ganun. Tagtag siya, parang ang tigas-tigas niya. Tapos kapag malambot ang gulong niya, talagang nagwiwigil-wigil siya kasi kanina malambot gulong niya kaya pinahanginan namin, yun okay na siya. Pero yung overall, smooth naman. Nasa 60-70 na ako, smooth pa rin yung takbuhay niya. Maganda siya manakbo. Yun nga lang sa ang pangit dito sa akyatan. Siguro dahil dalawa kami, ang bagal niya umakyat. Yung throttle lang kami ko, nakaganon na ako. Ay syempre may bundok din yung inakyat namin kanina papunta doon sa Chocolate Hills eh. Pero overall maganda. Siguro kung i-upgrade yung panggilid nito, mas okay pa siya. Na din siyang dragging pa sa ngayon. Tapos ang tinakbo niya simula kanina as ito na siya ngayon. 5:38. Ito na po na namin ngayong araw. Bumili si Clarissa ng 2 manok doon sa nadaanan namin. Toyo. Tapos yun lang. Tapos nanghirap kami ng rice cooker. Pinasok namin dito sa kwarto. So yun lang. Kain.